Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Matapos marinig ang nakakagulat na balita tungkol sa Africa mula sa misteryosong dalaga, si Wukong ay lubos na natakot. Agad na nagtanong si Wukong, narinig ko ba ng tama? Sinabi mo na siya ay nasa ika-10 pwesto sa ranggo ng marshal ng banal na lugar? Hindi ito biro, huwag mong sabihin ang mga ganoong bagay sa nakakabahalang sandaling ito, babala ni Wukong. Nang makita ang nakakatakot na eksena, inamin din ng misteryosong dalaga, oo, nakikilala ko ang natatanging simbolo sa kabaong na yun, kaya walang pag-aalinlangan. Nang marinig ito, si Hao Xian ay labis na natakot kaya nanggatag ang kanyang buhok, sumigaw siya, Sam Pain, bakit nandito pa tayo, tumakbo na tayo, kayong dalawa. Nang makita ang matinding pagbabago ng kilos ni Hao Xian, naisip ng misteryosong dalaga, ang galing talaga ng pag-arte ng aking guro. Biglang may boses na umalingaw-ngaw na nagtatanong, gusto ninyong tumakbo? Bakit hindi ninyo subukang tumakbo at tingnan? Ang tunog na ito ay tumusok sa malambot na kaluluwa ni Hao Xian, na naging dahilan upang mamatla ang kanyang mukha at manginig ang kanyang balat sa mga salitang yon. Dahil sa matinding takot, tumalon siya sa misteryosong dalaga, kumapit ng mahigpit sa kanya, si Hao Xian ay umiyak na may mga luha na umaagos sa kanyang mukha, nanginginig habang sinasabi, Sam Pain, ano ang nangyayari, hindi ba sinabi mo na nawalan ito ng malay? Nang makita ang mga kilos ni Hao Xian, ang misteryosong dalaga ay nakaramdam ng inis at ayaw nang magsalita. Pagkatapos ay mahinaong ipinaliwanag sa kanya ni Wukong, Guru, hindi yun ang malaking nilalang doon, ito ang tunog sa likuran niya. Huwag kayong magpanik, hayaan ninyo akong tingnan muna. Pagkasabi nito, tahimik na sumunod si Wukong sa mga puno. Ang kanyang ekspresyon ay medyo nagulat, may tao talaga sa likuran, bulong niya. Ang eksenang nakita ni Wukong ay nagpahayag ng 2 taong nakatali sa isang baging, habang ang isa pang figura ay nakatayo sa ibaba na may bahagyang mahahabang sungay, tila hindi ganap na tao. Sa paghusga sa anyo ng 2 nakabiting figura, malamang na sila ay ang itim at puting impermanence. Ang figura na may 2 sungay at 3 pulang mata ay nagsalita, ang kanyang mukha ay may mga nakakatakot na tahi ng peklat, sinabi niya, kaya ang kaliwang kamay at kanang kamay ng hari ng impyerno ay may ganito lamang kakayahan, nakakadismaya. Ngunit huwag ninyong isipin na makakatakas pa kayo, sa inyong lakas, hindi kayo makakatakas sa aking mga kamay. Si Shabai ay binugbog ng husto ngunit tumangging humingi ng awa, iginigiit niya, ang taong iyon ay tunay na isang halimaw, isang tunay na halimaw, naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? 30 taon na ang nakalilipas, halos 200 inosenteng buhay ang namatay dahil sa kanya, lahat yun ay upang mabawasan ang kanyang pagkabagot. Ang imahe ng isang mabangis na demonyo ay sumalot sa alaala ni Shabai, tunay ngang nakakatakot. Dahil lamang sa pagkabagot, pinatay ng taong iyon ang hindi mabilang na mga nilalang, walang itinirang sinuman, nagpatong-patong ng mga katawan na naging bundok ng mga bangkay. Sa mga gayong karumal-dumal na krimen, sa tingin mo ba ay pinahahalagahan kanya sa pagtulong sa kanya na mabuhay muli? Huwag kang mangarap, siya ang unang papatay sa iyo, madamdaming sabi ni Shabai. Ngunit ang 3 matang nilalang ay nanatiling walang pakialam, nagpapakita ng inis sa labis na pagsasalita ni Shabai, nagpatuloy si Shabai, habang hindi pa ganap na nakukolekta ang kaluluwa, may pagkakataon ka pang magbago. Ang 3 matang nilalang ay lalong nainis sa mga salita ni Shabai, nahanap niyang walang saysay ang mga ito, sa malakas na mura, bulalas niya, Hanggal, sa tingin mo ba ay binuhay ko siya para makuha ang kanyang pasasalamat, lahat ito ay para sa kaguluhan. Pagkasabi nito, tumawa siya sa pag-asa na matupad ang kanyang nakakadiring libangan, nang marinig ito, si Shabai ay nabigla at nagtanong, ano ang dahilan? Ang lahat ng ginawa niya ay upang ibalik ang mundo sa magagandang sandali. 30 taon na ang nakalilipas, ang maliit na buhay na ito ay hindi nagkakahalaga ng maraming pera, isang kamatayan na karapat-dapat sa aking sakripisyo. Tumawa siya ng baliw, nakatingala sa langit na parang baliw, na sinasabing, sa tingin ko ay napakaganda na, hindi mo ba naiintindihan? Nang makita ito, alam ni Shabai na siya ay lampas na sa pangungumbinsi, kaya lumingon siya kay Shahei at sinabi, baliw na siya, walang silbi ang makipagtalo sa kanya. Shahei, hayaan mo akong bumili ng oras para sa iyo. Pumunta ka at iulat ang kasalukuyang sitwasyon sa Panginoon kaagad. Pinakamabuting ipaalam sa korte ng langit upang maghanda para sa pinakamasamang sitwasyon.
Si Shahei, na nakakaramdam ng panghihina ng loob, ay sumagot, ngunit paano tayo makakatakas sa ating kasalukuyang kalagayan? Nang marinig ito, ang ekspresyon ni Shabai ay naging mabagsik, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng masamang hangarin habang sinabi niya, huwag kang mag-alala, hindi ko pa ginagamit ang aking trump card, tumakbo ka lang. Sa pagsabing yun, si Shabai ay nagpakawala ng 100 demonyong lihim na pamamaraan 33, at ang eksena sa itaas ay naging malamig na naliliwanagan ng bughaw na liwanag. Pagkatapos, agad na pinakawalan ni Shabai ang mundo ng yelo na lotus at ang mga snowflake ay mabilis na bumaba sa kanyang kinaroroonan. Pagkatapos, gamit ang isang pamamaraan ng pagkukulong, ikinulong ni Shabai ang 3 matang nilalang sa isang malaking blok ng yelo. Gayunpaman, sa kabila ng pagkakakulong sa loob ng blok ng yelo, ang ekspresyon ng nilalang ay nanatiling kalmado habang pinagmamasdan ang mga kilos ni Shabai. Nang makita ang blok ng yelo sa harapan nila, nagawa ni Shabai at Shahei na palayain ang kanilang sarili mula sa mga nakagapos na baging. Si Shahei ay humakbang pasulong upang payuhan, dapat mong itigil na ito, ang paggamit ng pamamaraang ito ay mauubos ang iyong lakas ng buhay. Si Shabai, na nagpapakita na ng mga palatandaan ng matinding pagkahapo at may dugong umaagos mula sa kanyang mga sugat, ay sumagot, kung ayaw mong mamatay ako ng walang kabuluhan, tumigil ka sa pagsasalita ng walang kwenta. Si Shahei, nang marinig ito, ay nagngalit ang kanyang mga ngipin sa pagkabigo, hindi makasagot. Makalipas ang ilang sandali, nabawi ni Shahei ang kanyang komposura at tiyak na sinabi, naiintindihan ko. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng demonyong pamamaraan ng 28 pulang tanikala, na kumukuha ng mga agos ng aura patungo sa kanyang sarili. Kaagad pagkatapos, si Shahei ay umalis na parang rocket na may hindi kapani-pani walang bilis. Sa pag-iisip na ang lahat ay nagtagumpay at nakatakas na siya, naisip ni Shabai, Shahei, huwag kang mamatay, babalikan kita kaagad, kailangan mong hintayin ako. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang iniisip, ang 3 matang nilalang ay sumugod pasulong at itinaas ang kanyang kamay upang tamaan si Shahei. Si Shahei ay labis na natakot nang makita siyang makawala nang hindi niya napapansin, hindi makapaniwala na maaaring mangyari ang gayong bagay. Isang dumadagundong na suntok mula sa 3 matang nilalang ang nagpadala kay Shahei na bumagsak mula sa itaas patungo sa lupa, na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Si Shabai ay tumawag sa pangalan ni Shahei sa pagkabahala, ngunit walang echo sa ilalim ng pagsabog. Isang bunganga ang nabuo sa ilalim ng pagsabog, kasama si Shahei na nakahandusay sa gitna nito, na absorb ang buong puwersa ng impact na nagpawala ng malay sa kanya. Lumapit ang 3 matang nilalang, ang kanyang bibig ay hindi tumitigil sa kanyang masamang daldal. Si Shahei ay dahan-daang nakabalik sa malay at nagmakaawa, ito ay magdudulot ng labis na pagdurusa sa hindi mabilang na mga nilalang, nakikiusap ako, tumigil ka na. Binabaliwala ang pakiusap ni Shahei, ang 3 matang nilalang ay nakaramdam lamang ng inis, ang kanyang ngiti ay masama at puno ng kamatayan habang naghahanda siyang sumalakay muli. Upang ipadala si Shahei sa kaharian ng mga patay, nagpakawala siya ng isang malakas na atake upang tapusin si Shahei, dahil pakiramdam niya ay naubos na niya ang lahat ng kanyang kasiyahan. Ngunit biglang, ang 3 matang nilalang ay labis na natakot nang mapagtanto na ang kanyang suntok ay kahit papaano ay napigilan ng isang panlabas na puwersa, na ginawa itong hindi kumikibo. Ang kanyang kamao ay nanatiling nakapako sa lugar at nanginginig siya sa takot, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay hindi na makagalaw pa. Lumingon si Shabai, dahil tila nakilala niya kung kaninong aura yun. Ito ay walang iba kundi ang munting hari ng impyerno, ang kanilang batang Panginoon. Lumakad siya ng may mapait na ngiti sa kanyang sarili sa pagdating ng huli, samantala, sa kabilang panig, nakatanggap si Hao Xian ng abiso mula sa sistema, binabati kita, host, sa paghahanap ng target. Si Hao Xian ay tumingin ng may pagkamangha at nagtanong, siya ba ang munting hari ng impyerno na hinahanap ko?